kapuso. Patuloy po kayo nakatutok sa unang balita. Pabasang Kamao, Manny Pacquiao susub na sa ensayo para sa ikalawang pagtutos nila ni Juan Manuel Marquez sa Nobyembre. Sa ikalawang araw ng ganyang gym training, unti-unti na raw bumabalik ang fighting form ni Pacman. Baga-4 na buwan kasi siyang nawalay sa ring matapos pabagsakin si Sugar Shane Mosley noong Mayo. Nasa Pilipinas na rin ang executive events producer ng Top Rank. Damang asiwa sa Pacquiao Marquez Press Tour sa Sabado. Marquez pre-fight. Well, the fight's, a much anticipated event. Of course, they've had 2 terrific fights up to this point, and now the public is waiting to see sort of a decision in this trilogy as to who's going to come out on top. Ito yung last fight siguro namin dalawa. Nakafocus ako sa training at focus sa fight. Especially si Marquez is claiming na hindi talaga siya natalo at panalo siya sa mga laban namin. So parang ano pa bang ipapakita ko? So this time I have to work hard. Philippine Street Soccer Team balik Pilipinas na matapos sumabak sa Homeless World Cup sa France. At bigong masungkit ang kampyonato, masaya naman ang koponan sa kanilang pinakita sa kompetisyon. Aminado ang Philippine team na nahirapan sila sa mga laban dahil mas labang daw sa experience sa ibang koponan. Mula sa 68 bansang lumahok, nasa ika-24 na pwesto ang Pilipinas. Matapos sa Pilipinas, sa Taiwan naman humagupit ang bagyong Mina na may international name na Nanmadol. Isang iniwang patay nito habang maraming iba pa ang sugatan. Sa lakas ng hangin at ulan, daan-daang bahay ang nasira. Libo-libong pamilya ang inilikas. Nawalan din po ng kuryente sa maraming lugar. 8 tulay at ilang kalsada ang hindi madaanan dahil sa baha at landslide. Halos 200 biyahe naman ng eroplano ang kinansela. Patuloy ang clearing operations sa mga otoridad sa mga apektadong lugar. Tinatahak ngayon ng bagyo ang direksyong pa-China. Sa Ibadan, Nigeria, halos 100 ang patay sa flash floods na dala ng malakas na ulan. Patuloy namang pinaghahanap ng mga rescuer ang ibang nawawala. Mahigit 2,000 residente ang inilikas. Ang sinisisi po ng mga residente, mga baradong daluyan ng tubig sa lungsod. Sa syudad naman ng Lagos, 1,000 bahay malapit sa baybaying dagat ang nilamon at winasak ng malalaking alon. Ayon sa mga otoridad, ang malakas na hangin dala ni Hurricane Irene ang dahilan ng paghampas ng mga higanteng alon. Pinalikas na rin ang mga residente sa lugar. Umabot na sa 30 ang nasawi sa landslide sa Uganda. Ang walang tigil na pag-ulan ang itinuturong dahilan ng pagguho. Patuloy pa rin po ang paghahanap ng mga rescuers sa mga natabunan. Ang mga residente naman, naghahanap ng mga gamit na pwede pa nilang mapakinabangan. Ililipat na sa ibang lugar ang mga survivor, pero ikinababahala ng mga residente ang posibleng kakulangan ng pagkain dahil napinsala ng ulan ang kanilang mga pananim. Oras na para sa mainit na chika. Narito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Premiere ng pelikulang Zombadings 1, Patayin sa Shokot si Remington, star-studded. Kabilang sa mga dumalo ay ang magkasintahang sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Present din sina Dennis Trillo, Sarah Labati, Vandolph at Ramon Bautista. Bagamat horror comedy ang Zombadings 1, ang main theme pa rin daw ng movie ay ang pagtanggap ng mga bading or ang pagtanggap sa lipunan ng mga bading. R&B superstar Beyonce, umaasang baby boy ang kanyang isisilang sa February. Ayon kay Beyonce, lalaki rin daw ang hiling ng kanyang husband na si Jay-Z. Lalaki kasi ang pamangkin ni Beyonce at gusto raw sana niya na magkaroon nito ng kalaro. Pero ayon sa power couple, okay din naman daw kung girl ang magiging una nilang anak. Samantala, Janet Jackson hindi raw pupunta sa tribute concert para sa namayapang kapatid na si Michael Jackson. Abangan ang detalye niyan sa aking pagbabalik. At ang hirit namin mamaya, binatilyo na naksak ng isang lalaki sa Cainta, Rizal. At buntis, patay sa pamamaril sa Nueva Ecija.
Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright. Hey guys. Yes, welcome back mga kapuso. Isa po ang problema ng basura sa mga issue na dapat natin tutukan dahil mula sa maling pagtatapon ng basura ang babalik sa atin kabundok na napakabahong problema. Totoo yan. Gaya na lang ng pagbabaha na nakaka-apekto sa ating lahat. Eh dito pa naman sa Metro Manila, di ba? Siyempre, konting ulan na may baha na agad. Kaya naman this morning, alamin natin kung anong klase ng mga basura ang mga tinatapon at bumabara sa ating mga estero. Yan ay sa pamamagitan ng MMDA Estero Blitz na nasa Sukat, Parañaque ngayon. Na actually, yan yung sinimulan ni Chairman of Tolentino nearly a couple of